Inanunsyo ngayon ng Insurance Commission ang pag-issue nila ng stay order para sa Prudential Life Plans Incorporated, kaugnay ng kahilingan para sa corporate rehabilitation. Ibig sabihin po niyan, pansamantalang ititigil ang lahat ng bayad sa mga may account sa Prudential Life, partikular ang kanilang pension at educational plans. Mula sa Makati, nakatutok live si Rafi Tima. Nagulat ang mga plan holders ng Prudential Life sa nakaposting notice na ito sa pintuan ng Prudential Life Building sa Makati. Nakasaad kasi dito na nag-issue ang Insurance Commission ng stay order sa Prudential Life nitong February 3 na magpapatigil nga sa naturang kumpanya na magbayad sa kanilang mga plan holders. Wala na kaming inabot ng mga plan holder kaninang hapon sa kanilang tanggapan sa Makati. Pero ayon sa mga gwardya ng gusali, may ilan ngang sumugod dito para magtanong kung ano ang ibig sabihin ng notice. Tumangging humarap ang mga opisyal ng Prudential Life sa amin dahil abala raw sila sa pulong. Pero paliwanag ng itinalagang conservator ng kumpanya, kailangan pansamantalang itigil ang pagbabayad sa mga plan holder para hindi tuluyang maubos ang kanilang pondo. Pag hindi ito ginawa, by 2016 based on estimates, maubos na yung trust fund assets if we continue paying all the ones that mature every now and then. And paano naman po yung mga 75% na later than 2016 ang maturity. Itinalaga ng Insurance Commission si Attorney Rosario Bernaldo, isang CPA lawyer, para tulungan ng Prudential Life na 2008 pa problemado sa pondo dahil sa Asian financial crisis. Disyembre noong nakarang taon, nagsumite ang Prudential Life ng isang rehabilitation plan. Sa panukala, ang mga educational plan magiging Group Universal Life Policy o Insurance Package. Hindi naman po ibig sabihin nito magsasara na ang Prudential. Ang pagkakaiba po ng pagsasara, which is liquidation, at saka dito sa rehabilitation na pinopropose, ay itong rehabilitation may pag-asa pa siyang magpatuloy. So yun yung aming pag-uusapan sa hearing. Sa March 2 at 13, magkakaroon ng consultation meeting sa opisina ng Insurance Commission sa Maynila. Dito pag-uusapan ng rehabilitation plan ng kumpanya at ipaliliwanag sa mga plan holder kung ano ang mangyayari sa kanilang investment. Paniniguro ng conservator ng Prudential Life, mababawi ng mga plan holder ang kanilang pinaghirapang pera. Kailangan lang daw nilang maghintay. Itong mga magbabayad ng tuition ngayon, mukhang kailangang sila muna ang maglabas ng pera. Yun ang masakit din siyempre sa loob namin na ganun ang mangyari. Pero I think this is for the good of the majority of the plan holders. Mel, mahimigit kumulang 300,000 plan holders ng Prudential Life. Marami sa kanila enforced na o kasalukuyan ng napapakinabangan ng kanilang pinaghirapan. Sa isasagawang pulong sa March 2 at 13, pwede rin namang umanong questionin ng mga plan holders ang rehabilitation plan o kaya ay magmungkahin ang sarili nilang plano para maging buhay ang kumpanya. Makikita ang kabuuan ng proposed rehabilitation plan sa website ng Prudential Life. Ang mga plan holders naman, Mel, na nagdesisyon ng i-terminate ang kanilang plans bago ang February 6 ngayong taon ay hindi sakop ng stay order at matatanggap pa rin ang kanilang cheque. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi po, ibabahagi namin sa inyo ang kaganapan ng lahat ng ating pinagsama-samang donasyon para sa ating mga kababayang sinalanta ng Bagyong Sendong. Sa handog natin ito, sisimula ng isang pangarap, ang bagong buhay, ang bagong pag-asa. Kaya mga kapuso, malugod po namin kayo inaanyayahan sa pagsisimula ng ating Kapuso Village. Halina po! Tulad ng paaralan na kanyang pinagtuturuan, kasamang tinangay ng rumaragasang tubig at mga putol na kahoy, ang tirahan ni Mindaya Sarit noong kasagsagan ng Bagyong Sendong. Tanging saig na lamang ang natirang bahagi ng kanyang bahay. Pero ilang panahon na lamang, ang nakikita ni Mindaya ngayon ay magsisilbing alaala na lamang. Isa kasi ang pamilya ni Mindaya sa mga nakatakdang tumira sa Kapuso Village. Ito na ang pinakihintay ng mga nawalan ng bahay sa Barangay Mandulog, gayon din ang mga nakatira sa danger zone. Para hindi na maulit ang sinapit na trahedya noong Bagyong Sendong, ilang bagay ang ating tiniyak. Base sa evaluation ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR, kailangan tayo maglagay ng mitigating measures like yung concrete dike along the river, tapos tree planting along the river para in case of another flood,
mapipigilan natin yung pag-overflow ng tubig. Base po sa findings na nilabas nila, safe po itong lugar para tirhan ng mga tao. Ang proyektong ito ng GMA Kapuso Foundation, isa sa katuparan matapos malagdaan ang Memorandum of Agreement ng GMA Kapuso Foundation ng lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng gobyerno. This is actually a part of the 11 hectares property owned by the Iligan City Government, of which about 3 hectares are being allocated for the Kapuso village. Ang involvement, DPWS is tasked for the site development to include yung road network ng subdivision at saka yung access road. Kasali din yung mga drainage facilities natin. Dinisenyo naman ng National Housing Authority ang subdivision plan ng 200 bahay na ating ipatatayo. Isang community organizing committee ang ating bubuuin para matukoy ang mga karapat-dapat na makasama sa Kapuso Village. At kapag napili na, kailangan magbahagi ang bawat pamilya ng oras ng pakikipagbayanihan. Ang pera na guguguli natin para sa inyong Kapuso Village ay nagmula sa puso ng napakarami ninyong kababayan na talagang nahabag sa napanood nila sa telebisyon, sa nakita nila sa balita noong panahon ng Typhoon Sendong. Sa hudyat ng pagsisimula ng pagtatayo ng Kapuso Village, kitang-kita na ang pagkasabik at pasasalamat ng bawat isa. Ang GMA Foundation naman ang nagiging instrumento sa pagtanggap nitong lahat ng mga tulong at ngayon ay naging pabahay na ng mga survivors po ng Sendong. So ako po ay taos-puso nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong. At tulad po ng kahulugan ng salitang mandulog, ibig sabihin po niyan dalawang ilog na nagtagpo at naging isa. Inaasahan po namin ang pakikiisa ng lahat, maging Kristiyano man o Muslim. Naway tulong-tulong po tayo para sa ikabibilis at ikatatagumpay ng ating proyektong Kapuso Village. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa ating proyekto na Kapuso Village sa Iligan City. Inaasahan po namin ang inyong suporta hanggang sa ito ay matapos. Samantala, sa mga nais maging bahagi ng aming mga projects, maaari po kayo magsuggest sa aming tanggapan o kaya magdeposito ng inyong donations sa aming mga bank account o sa lahat ng sangay ng Cebuana Lumilier o maglagon sa www.kapusofoundation.com. Susunod, beauty pageant sa Mandaluyong, palusugan ng katawan ang labanan. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.